Sa nakaraang episode, natapos tayo kung saan, sa ilalim ng lupa, sa palasyo ng mga daga, milyon-milyong daga ang nagtipon upang magsagawa ng isang aksyon. Isang kakon na may demonyong core ang bumalot sa kanila, at mula dito, isang higanteng daga ang sumabog ng magising ang nilalaman ng kakon. Ang daga, na may purplish na balat, ay napamura at nagalit dahil nabigo siya sa kanyang paghahari sa Qin City. Nagdesisyon siyang umatras patungo sa Sin Domain, ngunit nakatagpo siya ng isang misteryosong nilalang na may kakayahang kontrolin ang mga stellar na puwersa at pumatay ng mga demonyong hayop. Sa kanyang pagtakas, gumamit siya ng Golden Cicada upang makatawid sa lihim na realm, ngunit bago makapasok, isang liwanag ang bumaba mula sa itaas, na nagpalabo sa kanyang puting balahibo at nagbigay ng nakakasilaw na kulay lila. Naguluhan ang daga at hindi niya alam kung anong nangyayari. Pagkatapos ng unang pag-atake mula sa kalawakan, agad na sinundan ang mga ito ng mga pani bagong atake ng walang tigil. Ang mga piraso ng lilang liwanag ay kumislap ng malakas, nililiwanagan ang sirang syudad at nagre-reflect sa mga natirang guho ng mga gusali. Sa labas ng syudad, nakatigil ang gwardyang pinuno, hindi makapaniwala sa hindi kapanipaniwalang tanawin, at ang muling pagbagsak ng mga lilang sinag mula sa itaas ay nag-iwan ng kalituhan sa lahat. Tumingin ang pinuno ng Silver Wolf Guild sa kalangitan na may mga matang puno ng pagkabigla at pagdududa, habang sa kanyang isipan ay bumangon ang posibilidad ng isang orbital energy weapon. Ang ideya na may sinuman na kayang gumamit ng ganitong kapangyarihan ay tila lampas sa imahinasyon, kahit pa ito'y isang pinakamalakas na sandata mula sa langit. Ang hindi pagpapabatid sa mga kalyadong puwersa ng syudad ay sobrang kakaiba, kaya't nagpatuloy ang grupo papasok sa syudad upang masaksihan ang sitwasyon ng personal. Pagpasok ng Silver Wolf Guild sa loob ng syudad, sinalubong sila ng nakakabahalang katahimikan, at nawala ang mga palatandaan ng mga daga. Matapos ang walang saysay na paghahanap, isang malaking crater ng lupa na puno ng magma at mainit na piraso ng kristal ang natagpuan. Ipinakita ng pinuno ng Silver Wolf Guild ang malinaw na pagdududa dahil hindi siya nakakita ng kahit anong bakas ng mga daga, habang ang isa pang kasapi ng guild ay napansin na wala ng kahit anong palatandaan ng kanilang pag-iral. Naitaguyod ang posibilidad na ang mga nilalang ay umatras sa isang lihim na daigdig, o kaya naman ay ganap na silang nawasak ng mga lilang sinag. Dahan-daang itinaas ng pinuno ng Silver Wolf Guild ang kanyang mata sa malawak na kalangitan, at isang tanong na patuloy na yumiigting sa kanyang isipan, sino kaya ang may kakayahang gumamit ng ganitong kapangyarihan at makamanipula ng ganitong katakot-takot na sandata? Sa Qin City, sumilay ang isang masiglang atmosfera. Kasunod ng pagpapalayas sa Union City, Azure City, at West City, naging ikaapat na muling nakubkob na syudad ang Qin City. Ang mga sigaw ng tagumpay ay umalangaw-ngaw sa mga kalsada habang ang mga tao ay sumisigaw ng mga salitang panalo. At sa loob ng isang linggo, ipinalabas sa buong bansa na nakuha muli ng Great Xia ang 4 na mahahalagang kuta. Ang kasiyahan ng malinamnam na mamamahayag ay hindi matitinag habang nagpapatuloy ang mga pagdiriwang ng muling kalayaan, at nagbigay ng pangako na patuloy na i-update ang mga pinakabagong balita tungkol sa plano ng Great Xia na mabawi ang mga lungsod. Habang nagpapatuloy ang mga selebrasyon sa ibang lugar, may ilang mga tagamasid na tahimik na pinapanood ang mga pangyayaring ito. Ang mga tao na nakikita sa surveillance feed ay mga matataas na opisyal ng puwersa ng Great Xia na magkaiba ang mukha kumpara sa kasiyahan sa labas ng kwarto. Ang kanilang mga ekspresyon ay seryoso at puno ng pagdududa, dahil wala ni isa sa kanila ang nakakaalam kung sino ang lihim na nag-intervene upang tulungan ang Qin City. Nagpahayag ng hindi pagkakakontento at malalim na pagdududa ang isang senior official habang iniisip kung anong puwersa ang nasa likod ng insidenteng ito. Ang usapan ay agad na nagkalat at nag-ulo, na katulad ng nangyari sa kaguluhan ng West City. Ang mga aliadong puwersa ay dumaan sa maraming pagsubok, ngunit isang misteryosong tao ang biglang nag-ayos ng krisis. Ang Qin City ay tila sumunod sa parehong pattern, maliban na ang intervention ay nagpakita bilang isang kakaibang lilang liwanag. Gayunpaman, naging malinaw na ang hindi kilalang individual ay kumilos para sa pabor ng mga aliadong puwersa ng Great Xia. May ilang nagsubok na pababain ang tensyon sa pamamagitan ng biro na parang may relay ng mga bayani na nagpapalitan, ngunit hindi nito na ipaliwanag ang kahit anong bagay.
Nang makipag-ugnayan kay Dragon Sparrow, isang malabo at pagtanggi lamang ang ibinigay tungkol sa kung sino ang may gawa ng insidente, na nagpakita na pati si Dragon Sparrow ay walang kaalaman tungkol sa pagkakakilanlan ng may sala. Anuman ang pagkakakilanlan ng tao, napilitan ang mga aliadong puwersa na harapin ang panganib ng pagkaantala, dahil kailangan nilang bilasan ang pagbawi sa mga natitirang okupadong syudad o magiging passive at hindi na mahalaga ang buong alyansa. Matapos mapuksa ang mga natitirang daga sa Kin City gamit ang itim at pulang material, agad na umalis ang taong responsable ng walang pag-aalinlangan. Mula sa sandaling iyon, nawala ang mga bakas ng taong iyon, at walang sinuman ang nakatuklas kung saan siya pumunta, at dito na nga na rin pumasok sa eksena si Hihei na tahimik na lumilipad habang malalim na iniisip ang mas malawak na sitwasyon at inaalala ang pagbabago ng balanse ng mga laban. Dahil pansamantalang nawala ang zone na ipinagbabawal ang buhay sa paligid ng Guan Mountain, naging madali na para sa aliadong kampo na gumalaw, at tanging Basiti na lang ang nanatiling okupado sa malapit na saklaw. Dalawang ibang syudad ay ipinagkatiwala na kay Dragon Sparrow at Hodei, habang ang pangunahing harapan ay patuloy na nakakamtan ang mga tagumpay, kaya't ang buong paggaling ay tila isang usapin ng oras. Sa ilalim ng mga kalagayan na iyon, ang huling syudad na natira ay ang tanging pagpipilian ni Hihi. Ang syudad na iyon ay may halos nakalimutang pangalan, na napakabihirang lumabas sa mga balita. Ang mga puwersa ng alyansa na nakatalaga roon ay nag-file ng mga ulat araw-araw, ngunit wala ni isang malaking pagkatalo o makulay na tagumpay sa mga ito, na lalong nagpapatibay ng pakiramdam na ang lugar ay halos hindi napapansin. Habang bumubuo ang pag-iisip na iyon, pinabilis ni Hihi ang paglipad patungo sa syudad, nag-iwan ng bakas ng liwanag sa kalangitan. Habang naglalakbay, sandaling tiningnan ni Hihi ang kanyang telepono at inisip kung paano ang paulit-ulit na paggamit ng Hellstar prototype ay naging labis na kapansin-pansin ng lilang liwanag mula sa langit. Kung magpapatuloy ang operasyon, kailangan ng pagbabago ng pagkakakilanlan. Sa susunod na sandali, lumabas ang mga itim at pulang mga tentacles mula sa lalamunan ni Hihi, humahaba at lumalawak habang bumabalot sa katawan. Ang pagbabago ay nagbago ng itsura ng kanyang katawan ng malinaw at nakakakilabot. Ang buhok ay mabilis na humaba hanggang baywang at naging kakaibang puting membran na kamakalabog sa hangin. Ang ulo ay deformed, at ang mukha ay naging magulo, habang ang itim at pulang material ay patuloy na dumadaloy, bumabalot, at binabago ang hitsura ng walang tigil. Nang ang paghubog ay matapos, isang bagong anyo ang lumitaw. Ang mukha ay natakpan ng isang matalim na pulang iron azura maskara, at ang presensya ay nagbuga ng takot, na parang isang puting buhok na demonyo na tumatawid sa kalangitan. Isang sinag ang nangyari sa kalawakan, at isang espada ang nahugot mula doon. Pumasok sa isipan ni Hihi na matagal nang hindi nagagamit ang Nebula Cleaver, at ngayon, kailangan itong manatiling nakatago at mabigyan ng mas maingat na disguise. Itinaas ang Nebula Cleaver, at itinutok ang dulo nito sa madilim na kalangitan. Ang mga hibla ng itim at pulang material, na buhay at kumikilos, ay umakyat at pinalilibutan ang talam ng espada, naglalabas ng malamig na presyon. Habang yumuko at umiikot, ang anyo ng armas ay pansamantalang naglaho at muling bumuo. Nang maglaho ang liwanag, isang matalim na Maya Saber na lang ang natira sa kanyang kamay. Ang talam nito ay napakatalim at ang kurba ay parang isang hayop na naglalabas ng galit. Ang boses ng binagong anyo ay nagkaroon ng isang tuyo at pagod na tono, puno ng galit at pagnanais na pumatay. Sa paligid ng presensyang iyon, ang hangin ay nagdilim sa isang nakakapreskong katahimikan, mabigat na parang kayang durugan ang anumang bagay na malapit, habang ang hindi nakikitang mga talam ay tila handang pumatay ng buhay. Isang banayad na ubo ang sumunod, at ang conclusion ay lumitaw na ang piniling pagkakakilanlan ay nakatali sa landas ng Slaying Marshal. Bukod kay Jenny at sa senior na Asher Dragon, wala nang sinuman na nakakakita sa gawin na iyon, kaya't ang bagong persona ay naging lubos na ligtas. Sa pagpili ng desisyon, mabilis na sumulong si Hihi nang may bilis na parang nanginginig ang kalawakan mismo. Habang lumilipad, nagbigay siya ng isang simpleng utos sa tapat na katulong, si Noah, na magpatugtog ng kantang, I Will Still Remember You. Nagbigay si Noah ng isang tahimik na paalala na malapit na ang gabi at kailangan ng maingat na pag-alis. Pagkatapos, ang eksena ay lumipat sa Basiti, kung saan makapal na fog ang bumalot sa mga kalsada,
tinakpan ang kalangitan, at pinigilan ang sikat ng araw. Sa ilalim ng takip na iyon, inactivate ni Yi ang liwanag ng Dark Sun Star upang magtago ng lubusan at pumasok sa kampo ng mga puwersang alyado sa loob ng syudad. Ang nakatagong anyo ay dumadaan sa mga mandirigma, pinagmamasdan sila habang kumakain at nag-uusap. Sa loob ng kampo, may isang nag-udyok kay Old Leo na maghanda para sa digmaan. Patuloy na kumakain si Old Leo habang nagrereklamo na ang mga ration ay hindi masarap. Mas masama pa kaysa sa pagluluto sa bahay, kaya't may isa pang nagsabi na wala talagang ginhawa sa mga larangan ng digmaan kumpara sa bahay. Nang kumalat ang utos ng pag-assemble sa kampo, tumugon si Old Leo na ayaw niyang magmadali at nais munang dumaan sa latrin. Pinagtawanan ng iba ang gawin na iyon bilang takot at labis na pagpapakita bago umalis. Sa kabila ng kanyang sinabi, hindi pumunta si Old Leo sa latrin. Sa halip, ipinakita niyang parang nagsisindi ng sigarilyo at ginaya ang mga galaw ng paninigarilyo habang binubulong ang mga mura, tinitimbang ang takot na hindi makabalik ng buhay sa oras na bagong panganak lang ang kanyang anak. Ang kilos ng paninigarilyo ay hindi maitatanggi, ngunit ang sigarilyo mismo ay wala. Tahimik na umupo si Old Leo na parang tinatapos ang haka-hakang bisyo, at nang maubos ang imaheng sigarilyo, tinapakan niya ang lupa at pinagsabihan ang sarili na siya ay isang mandirigma pa rin na natatakot sa digmaan. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw si Yi sa lugar kung saan naruroon si Old Leo, na may mga matang kasing lamig ng yelo. Matapos obserbahan ang buong palabas, isang hindi may iwasang pakiramdam ng paghanga ang sumilay sa kanya, dahil ang pagtatanghal ay walang kapintasan at hindi kinakailangan ng anumang gamit. Ang naunang pagkabahala ay naging malinaw, at naisip ni Yi na tahimik na nakapaglatag ang Beast Lord ng Basiti ng isang napakalaking bitag. Malinaw na hindi normal ang kilos ng mga aliadong puwersa sa Basiti, kundi parang kumikilos sila na parang kaakibat ng hangin mismo. Hindi tunay na kumain si Old Leo ng mga ration, kundi ginaya lang ng umunguya ng wala. Ang di umano'y sigarilyo ay hindi kailanman umiral, at ang tinutok na bagay sa kanyang mga daliri ay hindi kundi isang tuyong sanga. Ang natuklasang ito ay gumising kay Yi, at isang mabigat na posibilidad ang lumitaw tungkol sa kung ang lahat ba ng tao sa Basiti ay nai-enchant. Agad ding itinanggi ang ideya, dahil ang katotohanan ay mas masahol pa kaysa sa isang simpleng spell. Tahimik na nagpakawala si Yi ng killing intent. Isang malamig na isip, kasing talam ng isang patalim, ang dumaan sa batok ng isang babaeng mandirigma malapit sa kanya, nang may kalambutan na nananatiling matalim at walang awa. Ang katawan ng babae ay nagsiwalat na matagal nang nabulok, naubos ang buhay sa bawat aspeto. Ang pagka-realize na ito ay pumasok kay Yi, at napagtanto niya na ang lahat dito ay matagal nang nabubulok. Mula doon, ang nakakatakot na katotohanan ay unti-unting lumitaw ng malinaw at nakakagimbal. Ang buong puwersa ng alyado sa Basiti ay malamang na nawasak na matagal na. Lahat sila ay patay na, at ang pinakamatinding bahagi ay ang katotohanan na hindi nila alam na patay na sila. Ang kanilang mga organo ay tuluyan ng nabulok, ngunit ang kanilang balat at mga itsura ay parang buhay pa. Sa kanilang araw-araw na gawain, para bang hindi nila namamalayan at inuulit lang ang mga huling aksyon ng kanilang buhay. Ang puwersa ng Basiti ay naging isang peking palabas. Niloloko ang sarili at ang Great Siya. Sa ilalim ng Azura Maskara, ang ekspresyon ni Yi ay tumigas sa isang itsura ng sakit at galit. Lumakas ang paniniwala na ang pagtrato sa buhay bilang biro, at ang pagyurak at pangmumuka nito sa ganitong paraan, ay isang hindi mapapatawad na krimen na nararapat na lipulin. Sa isang matalim na galaw, iniswing ni Yi ang braso. Isang nakakatakot na itim at pulang tentacles ang lumabas mula sa katawan, nagdadala ng nakakapangilabot na aura habang binabaybay ang hangin. Agad na nahawakan ng tentacles ang isang mandirigma. Nang subukan nitong magtawag ng alarma, pinigilan ng tentacles ang kanyang bibig at bumaon ng mas malalim, pumasok sa kanyang lalamunan. Puno ng takot, nanginginig ang katawan ng babae habang ang isipan niya ay naghahanap ng hininga at kahulugan. Sa parehong sandali, tumama kay Yi ang isang matinding pagkilala. Ang puwersa na kumokontrol sa kanila ay tumutugma sa Blood Nightmare Art, isang labis na malupit na anyo ng psychological hypnosis. Sa isang mahina at kontroladong paraan, ibinigay ni Yi ang isang brutal na katotohanan sa bihag, ipinahayag na siya ay patay na.
Pagkatapos, umatras ang tentacles. Siya ay bumagsak sa lupa, nanginginig ng walang tigil. Ang kanyang tingin ay tumuon kay Yi na may takot na tanging sa kabaliwan lang makikita, hanggang sa ang mist ng dugo na parang impluensya ay kumalat sa kanyang pandama at bumaha sa kanyang mga mata at tainga. Nang ang kanyang mga alaala ay napalaya, ang buong katawan niya ay tumigil sa isang lugar. Ang katotohanan ay pumasok sa kanya nang may sira-sirang hindi paniniwala, at nagkaroon ng kamalayan na patay na siya sa labanang iyon. Nababalisa sa takot, isinumpo niyang ibunyag kung anong nangyari. Sa kanyang pira-pirasong pagsasalaysay, sinabi niyang pinatay ng Panginoon ng Basiti ang mga pinuno ng guild at ginawang mga undead na mga manika ang mga patay. Humawak siya sa kanyang ulo at sumigaw habang ang sakit ay dumaan sa kanyang katawan, at ang balat niya ay malinaw na nagiba at nabulok sa bilis ng pagkolaps. Sumunod ang desperasyon, at ang paniniwala ay lumitaw na tanging isang Grandmaster lamang ang makakalaban sa halimaw na may kagagawan nito. Sa sandaling natanggap na ang buong katotohanan, isang malamig na killing intent ang tumama sa kanyang noo at tinapos ang kanyang paghihirap. Bumagsak siya sa lupa at hindi na gumalaw. Tumayo si Yi sa ibabaw ng bumagsak na katawan at nakarating sa isang mabagsik na conclusion. Kapag nakilala ng mga patay ang kanilang sariling kamatayan, ang puwersang nagtataglay sa mga katawan ay agad na nawawala. Yumuko si Yi at dahan daw ang ipinikit ang kanyang mga mata, na parang nagbigay ng tahimik na pamamaalam sa kanya sa parehong maingat na galaw, at hinayaan ang ideya ng kapayapaan na matanggap niya sa wakas. Isang sumpa ang nabuo sa kalaliman ng kanyang isipan, at nagpasya si Yi na tapusin ang hindi natapos na paghihiganti sa kanyang halip. Sumilay ang galit sa loob ng maskarang anyo, habang bumalik ang paniniwala na ang pagmumuka at pagyurak sa buhay mismo ay isang hindi mapapatawad na kasalanan. Itinaas ni Yi ang tingin sa malayo, at ang killing intent ay bumangon na parang bagyo. Sa malamig na katiyakan na iyon, isang utos ang nabuo upang simulan ang pagmarcha at lipulin ang halimaw. Ang syudad ay napuno ng isang mabigat at madilim na atmosfera, na parang nabalutan ng kulay abong fog ang lahat. Ang mga hayop ay gumala ng walang kontrol at tumira sa bawat sulok, at wala nang bakas ng buhay ng tao. Tanging ang amoy ng mga nabulok na katawan ang nanatili sa hangin. Kaagad na pinalawak ni Yi ang life field, pinapayagan itong kumalat hanggang sa matakpan ang buong Basiti. Sa loob ng saklaw na iyon, wala namang matinding buhay na pirma na tumutugma sa Lord, isang hindi pangkaraniwang pangyayari na nagdulot ng matinding duda kay Yi. Sa kabaligtaran, ang mga life signal ng bawat wild na hayop ay halos magkapareho ang lakas, walang gaanong pagbabago. Ang hindi natural na pagkakapareho ay lalong nagpaalala kay Yi, dahil ang pattern na ito ay tila kahalintulad sa kung anong naging kalagayan ng mga aliadong puwersa ng Basiti, parang ang lahat ay naging walang kaluluwang mga manika na porma mula sa parehong template. Isang matapang na pag-iisip ang agad na nabuo. Kumislap ang mga mata ni Yi at tumuon sa unahan, at nabuo ang ideya na ito ay magiging isang kawili-wiling laro. Agad, ang itim na robe ay hamaba at lumapad hanggang sa dumampi sa lupa, at pagkatapos ay sumabog palabas na parang umaagos na alon, kumakalat ng mabilis sa bawat direksyon. Mula sa itaas, ang galaw ay parang isang patak ng itim na tinta na damaloy sa malinaw na tubig at kumalat ng walang kontrol. Isang malamig na determinasyon ang nagtipon sa loob ni Yi, at nabuo ang intensyon na pilitin ang nakatagong presensya na magpakita. Sa sandaling iyon, ang nakakatakot na aura sa paligid ni Yi ay lumakas hanggang ang kanyang anyo ay naging parang isang hari ng demonyo. Sa isang kisap mata, ang dilim ay kumalat sa buong syudad at nilamon ito ng itim na kadiliman. Ang syudad ay tuluyang nalunod sa lumalawak na anino, at malinaw na si Yi ay may kakayahang sirain ang syudad sa isang galaw lang. Nagkaroon ng maingay at magaspang na tunog mula sa kailaliman ni Yi, at ilang mga natitirang wild beast ang nilamon ng walang pag-aalinlangan. Ngunit ang inaasahan pagkatapos nito ay agad na nawala. Walang kahit isang patak ng enerhiya o buhay ang nagawang ma-absorb. Ang bawat nilalang na kinain ay walang laman, isang walang silbing balangkas lang, at iniwan nito si Yi ng matinding pagkadismaya. Kahit na matapos ang mahabang paghihintay, hindi pa rin lumabas ang presensya na inaasahan ni Yi. Patuloy na lumalawak ang life field sa lahat ng direksyon, habang ang tahimik na kalkulasyon ay nagpapatuloy sa ilalim ng hindi makitang katahimikan. Ang patuloy na pagtanggi na magpakita ay tinanggap bilang kumpirmasyon ng layunin,
at isang mahina at hindi mabasa na ngiti ang dahan-daang sumilay na may hindi matukoy na kahulugan. Pagkatapos, ang tingin ay tumigas at mabilis na lumipat sa paligid ng parang isang talam na humahati sa hangin. Sa isang sandali, tila naramdaman ang isang kakaibang aura, tahimik na kumikilos sa espasyo sa paligid niya. Ang killing intent ay sumabog mula sa mga mata ni Hihi na parang isang apoy na matagal nang pinigilan. Mabilis na lumingon si Hihi at itinutok ang tingin pataas, maingat na tiningnan ang bawat galaw sa itaas. Ang pinagmulan ng kakaibang aura ay natunton sa lugar kung saan nagtipon ang Basiti Alliance Army. Nang matanto iyon, nagtaglay si Hihi ng isang pakiramdam ng tagumpay, at naging tiyak ang conclusion na ang cobbling lugar ay sa wakas ay nahayag. Sa panlabas na sentro ng Basiti, ang mga puwersa ng alyansa ay nakatayo sa mga maayos na formation, ang kanilang mga hanay ay umaabot hanggang sa abot tanaw. Sa gitna ng formation ay nakatayo ang isang matangkad at matatag na lalaki, na kasing tibay ng isang bundok ng bato. Siya ay kilala bilang ang pinakamalakas na eksperto ng alyansa, ang Butterfly Metamorphosis Grandmaster, pati na rin ang pinuno ng Hangwu Sect, si Liz Ong. Sa loob ng martial world ng Great Xia, sikat siya bilang pangalawang pinakamalakas na physical powerhouse pagkatapos ng Asher Dragon at kabilang sa top 10 ng 36 Grandmasters. Pagkatapos magtipon ng army, sumigaw si Liz Ong ng isang malakas na tunog na parang kulog na umabot sa kalangitan at yumanig sa paligid na hangin. Ang galit ay damaloy sa kanya habang ang mga ugat sa kanyang mukha ay namaga at isang mabagsik na aura ang lumabas, na parang isang sinaunang hayop na nagising. Ang 10,000 mandirigma ay sabay-sabay na sumagot, ang kanilang mga tinig ay nag-isa sa isang napakalaking alon ng tunog na nagpagalaw sa lupa. Ang nagkakaisang kalooban at sigla ng buong army ay tila yumanig sa espasyo sa paligid nila. Dahan-daang naging kulay dugo ang mga mata ni Liz Ong habang ang murderous intent ay tumaas sa kanya. Isang matinding tiyak na layunin ang nagbigay daan sa anunsyo na ang Lord ng Basiti ay diretsyong nasa unahan at mag-isa, at ang pagpatay sa target na iyon ay nangangahulugang pagpapalaya sa Basiti. Sa isang iglap, ang 10,000 ay nagwala at nagsimula magdaloy. Ang alikabok ay bumangon sa makapal na ulap na nilamon ang kalangitan, habang ang mga sigaw ng pagpapalaya ay paulit-ulit na naririnig, lumalaki tulad ng isang alon na hindi mapigilan. Habang pinapanood ni Liz Ong ang sabayang tugon ng mga tropa, isang napakalaking kasiyahan ang damapo sa kanyang puso. Ang isang baluktot ng ngiti ay lumawak sa kanyang mukha, at isang mababa, nakakatakot na tawa ang kumawala, na may halong hindi maikakailang kasamaan. Subalit, sa mga sandaling iyon, sa itaas ng syudad, ang mga ulap na dating tahimik ay biglang kumilos at naging puspos ng isang nakakasilaw na lilang kulay. Ang mga hangin ay nagkagulo, paikot-ikot na naging isang napakalaking lilang buhol na sapat na para takpan ng buong kalangitan, na nakabitin sa hangin na parang isang higanteng bundok. Ang biglaang kakaibang pangyayari ay nagdulot ng kalituhan sa mga hanay, at ang maraming tao ay nagangat ng kanilang mga mata patungo sa madilim na lila na langit habang kumalat ang mga tanong sa mga formation. Ang kawalan ng katiyakan ay kumalat, at marami ang nagtatangka na intindihin kung ang pangyayaring ito ay nagbabadya ng pagdating ng mga reinforcements o mas masahol pa. Sa gitna ng mabilis na umiikot na buhol, ang anyo ng isang lalaki ay unti-unting nagkaroon ng hugis, dahan-daang lumilitaw sa hangin. Si Hihi ay nakalutang ng mataas sa itaas, ang kanyang funeral robe ay pumapalakpak sa hangin, at ang mukha ay nakatago sa likod ng isang demonyong maskara na parang isang whirlpool. Mula sa taas na iyon, ang tingin ay bumaba sa malamig na pagsusuri, tinutuklas ang magulong karamihan ng walang kahit na isang bakas ng emosyon. Ang pag-iisip ay nabuo na ang mga naruroon ay bibigyan na lamang ng kapayapaan. Sa likod ng maskara ng tinak, ang mga mata ni Hihi ay kumipot, at isang malamig at matalim na kislap ang kumislap na parang isang hatol na hindi na mababago. Isang daliri ang dahan-daang ibinaba ng may nakakabaliw na kalmado, ngunit ang galaw ay nagdala ng napakabigat na presyon na ang hangin mismo ay nanginginig. Pagkatapos, isang nakakasilaw na lilang liwanag ang sumabog, hinati ang kalangitan at bumagsak patungo sa mga formation ng alyansa na parang isang mabagsik na pag-atake mula sa mga bombers. Bago pa man lubusang maunawaan ng karamihan kung ano ang nangyayari, tumama ang kalamidad. Ang sakit ay sumabog sa mga sigaw, at ang kalituhan ay kumalat sa mga tropa ng ang di kilala na anyo sa langit ay umaatake sa kanila.
Ang hinala ng isang makapangyarihang kalaban na nakipagsabuatan sa mga beast ay pumasok sa mga natatarantang hanay, habang ang mga kaguluhang utos at magkasalungat na mga command ay nagsalubong sa gitna ng kaguluhan. Ang mga sigaw ng pagtakas at regroupang ay kumalat sa mga tropa sa lupa, habang ang mga desperadong utos ay bumuo upang ipadala ang Air Force upang pigilan ang umaatake. Sa tuktok ng takot, isang tao ang tumakbo upang magulat ng isang hindi kayang paniwalaang pangyayari. Isang nakakatakot na pagtuklas ang ipinahayag, na ang lahat ng mandirigma pati na rin ang mga reserbang missiles ay nawala ng walang paliwanag. Lumingon ang commander sa pagkabigla, ang hindi pagkatiwala at takot ay naglaro sa kanyang mukha, habang ang loika ng sitwasyon ay hindi na matanggap. Ang pahayag na ito ay ang unang sorting at wala dapat na naideploy na bagay, ay nagpasidhi pa sa takot, dahil ang mga kinakailangang checks ay dapat nang natapos bago pa man sila umalis. Habang ang kalituhan ay patuloy na lumalala, isang nakakatakot na tanong ang lumitaw sa takot ng karamihan, kung mawala ng may bigat na nagdulot ng panginginig sa lahat. Sa sandaling bumangon ang tanong kung kailan naubos ang mga sandata, patuloy na umaagos ang kaguluhan sa buong lupa. Sa gitna ng kaguluhan, si Lizong ay nagtago sa likod ng isang malaking bato at tumutok ng isang matatag na tingin sa purple cloak na figure na nakalutang sa itaas. Matapos ang matagal na pagmamasid, isang mababang bulong ng pagkabigla ang kumawala mula sa kanya habang ang sitwasyon ay nagbukas at nagpakita na lampas sa inaasahan. Ang mga ngipin ni Lizong ay nagkiskisan ng may galit na parang isang hayop na galit habang ang kanyang isipan ay binabalikan ang pagbagsak ng plano. Ang pagkakakilanlan na nakita ng intruder ang plano ay nagdala ng matinding kalungkutan, at isang pagkadesmaya ang sumilay sa kanya habang ang pagkakataon na mapalalim pa ang impluwensya sa mga tao ay dumaan na. Naputol ang kanyang mga iniisip nang may isang napakalaking kolong ng lilang liwanag, kasing laki ng isang bariles, ang bumagsak patungo sa posisyon ni Lizong. Ang teknik na ito ay pakiramdam na pamilyar, at mabilis niyang iniangat ang ulo, ang kanyang ekspresyon ay nagbago agad, inidentifika ito sa kanyang isipan bilang isang lihim na sining ng Hangwu sect at isang teknik na nakabase sa martial art ng lupa. Ang pagkabigla at pag-iingat ay sabay na pumasok, dahil ang lakas na bumabagsak ay naramdaman na hindi natural at nakakakilabot. Gayunpaman, hindi nakatanim ang takot. Hinapit ni Lizong ang kanyang 5 daliri, naging kamao na kasing tigas ng bakal na pinaputi, at agad na nagtipon ng lakas, dahan-daang umupo upang mag-ipon ng momentum. Ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay gumalaw, at tumulak siya pataas ng daan-daang metro, nagdadala ng nakakatakot na lakas habang diretso siyang humarap kay Hihi. Ang napakalaking kamao ay pumasok sa hangin na parang umiikot na gulong ng gilingan. Ang lakas nito ay pumunit sa mga kalapit na hangin at pumutok sa hangin na parang mga kumikislap na piraso, parang ang mga stream ng kalawakan ay pinunit-punit, nahati sa walang katapusang mga kumikislap na punto. Nagtagpo ang dalawang napakalaking puwersa sa isang malakas na pagsabog na sumabog agad, naglabas ng nakakagimbal na shockwave na nagpagalaw sa kalangitan. Kaagad na ginamit ni Lizong ang rebound ng pagsabog upang itulak ang sarili palayo, at nakalabas siya sa pinakadelikadong lugar. Mula sa ibaba, tumingin siya paitaas at nakita si Hihi na nakatayo sa tapat niya, parang tinak na nakabaon sa mata, isang presensya na nagdudulot ng matinding pagkabahala. Ang galit ay sumabog agad, at ang sigaw ni Lizong ay tumagos sa hangin ng may matinding ingay, na may kasamang nakakatakot na echo ng pagpatay. Ngunit isang uri ng kasiyahan ang kumislap sa mga mata ni Lizong, dahil ang isang kalaban na may ganitong lakas ay nangangako ng sukdulang saya. Ang masidhing kasiyahan ay sumili sa kanyang katawan habang itinaas ang kanyang ulo, at ang paghanga sa katawan at lakas ng isang makapangyarihang tao ay nagsimula, kasabay ng tunay na paghanga sa sining ng martial art na ipinapakita. Hindi tumugon si Hihi at nanatiling hindi gumagalaw, malamig na hinaharap ang galit na killing intent na sumusuong patungo sa kanya. Sa likod ni Hihi, ang mga bola ng kumikinang na liwanag ay nagsimulang magpakita isa-isa, pinalalaki at lumalawak hanggang sa ang kanilang kinang ay nagpapaliwanag sa buong kalangitan sa itaas ng syudad. Ang mga sinag ng kosmikong liwanag ay dumaan sa hangin ng mabilis na sunod-sunod, tumatakbo patungo sa kanilang target. Isang malupit na pagsabog ang sumabog sa kalangitan, at ang mga alon ng liwanag at shockwaves ay kumalat palabas ng mabilis.
Ginamit ni Lizong ang nakakatakot na lakas ng katawan upang magtulak laban sa hangin at palabasin ang pinakamataas na bilis, bumangon mula sa gitna ng pagsabog ng walang anumang sugat. Ang conclusion ay nabuo sa kanyang isipan ng may matinding katiyakan, at ang kumpiyansa ay lumakas habang itinakwil niya ang pag-atake, na hindi makakapinsala sa ganitong kalakas na katawan. Sa ganitong pagkakataon, patuloy na nag-charge si Lizong patungo kay Yi ng may galit na bilis, tulad ng isang mabagsik na hayop na nag-uusig. Isang nakakagulat at nakakaprovokang ngiti ang umabot sa kanyang mukha habang muling sumugod, at nagsimula ang pangangailangan para kay Yi na tiisin ang lakas ng kanyang kamao. Pati si Yi ay nakaramdam ng panandaliang pagkabigla ng isang mabilis na pag-iisip ang umamin sa napakalakas na lakas. Ang napakalaking kamao, na may kasamang nakakatakot na lakas at bilis, ay bumaon patungo sa demonyong maskara. Sa ilalim ng presyon, si Yi ay napaatras ng isang hakbang paatras, habang si Lizong ay patuloy na sumusuong, walang pagbigay ng puwang, suot ang parehong mabagsik ng ngiti habang patuloy siyang umaabante patungo sa gitnang linya ng pagsabog. Agad na pinakawala ni Lizong ang isang malupit na suntok at ibinuhos ang lahat ng lakas na magagamit sa pag-atake. Ang atake ay tumama sa mukha ni Yi ng may napakalakas na lakas, na parabang ang hangin sa paligid ay kumilos ng may takot. Sumunod ang isang tawa, puno ng malamig na pagkamasuwayin, habang ang pagpapasya ni Lizong ay nabuo na ang kalaban ay nakita ang plano, kaya't hindi ito isang ordinaryong tao, at malayo ang narating mula sa mga hindi kilalang tao. Ang brutal na epekto ng suntok ay nagbasag sa maskara sa mukha ni Yi, at ang mga piraso ay nagkalat pababa sa lupa. Kahit na noon, ang tunay na mukha sa likod ng disguise ay hindi pa rin lumitaw. Damaloy ang dugo mula sa ilong ng tuloy-tuloy, napaungol si Yi at umubo ng malakas, ang paghinga ay naging mabigat at hirap, at ang kahinaan ay ipinakita ng malinaw na sa ganitong paraan, hindi na binigyan si Yi ng oras upang mag-isip. Kaagad na pinagsamantalahan ni Lizong ang kalamangan at naglabas ng isang bagyong sunod-sunod na suntok, kasama na ang mga sipa at mga kamao na bumagsak ng walang tigil. Ang excitement ay naging ultra-kill habang ang pag-atake ay nagpapatuloy, at ang layunin ay lumitaw na gawing susunod na puppet ang kalaban, pinapalakas ng paniniwala na ang ganap na kapangyarihan ay nagpapababa ng lahat ng paglaban sa kawalan ng halaga. Sa rurok ng labis na galit, itinuon ni Lizong ang bawat natitirang lakas sa isang punto, at isang napakabighaning liwanag ang kumislap mula sa kanyang palad. Ang katawan ay tumulak pasulong, ang mga kalamnan ay humigpit habang ang isang braso ay iniswing para sa tinutukoy na finishing blow. Isang mabagsik na ngiti ang sumili habang nabuo ang paniniwala na mamamatay ang kalaban na bitin ng pagsisisi. Ang liwanag na kumikislap ay tumagos ng malinis sa katawan ni Yi. Sa ilalim ng napakalakas na pagbabalik ng lakas mula kay Lizong, tila walang pagkakataon para sa isang counter. Sa alon ng alikabok at kaguluhan, isang matalim na linya ng liwanag ang kumislap na parabang ang katawan ay nahati sa dalawa. Ang mukha ni Yi ay pumutla, ang mga mata ay lumaki na parang puno ng takot, ang mga labi ay nanginginig na walang tunog. Ang makapal na itim na dugo ay damaloy ng mabilis, na nagpapakita ng buhay na unti-unting nawawala. Ngunit ang eksena ay agad na nagbago at naging kakaiba. Ang tinamaan na katawan ay tumagal lamang ng sandali bago maglaho at mag-evaporate na parang usok. Ang conclusion ay naging hindi maiiwasan, na ang katawan na nawasak sa sandaling iyon ay hindi tunay na laman at dugo. Ang mga mata ni Lizong ay kumipot habang ang focus ay tumindi upang pag-aralan ang espasyo kung saan nawala ang kalaban. Ang pagkabigo ng plano ay nagdulot ng pagkabigla, at ang lalamunan ay sumikip habang ang isang reflex na pagtanggi ay muntik nang lumabas. Ang composure ay bumalik ngunit bahagya, at nang tumingin si Lizong sa paligid, ang takot ay bumangon na sapat upang lumunin ang kanyang pride. Ang nakapaligid na espasyo ay dumaan sa isang nakakatakot na pagbabago. Ang isang tila dugo ang pulang buwan ay dahan-daw ang lumitaw sa kalangitan, at ang presensya nito ay nagbigay daan upang magmukhang malaki at mahina ang lahat sa ilalim nito. Ang tanawin ay naging katulad ng nakakatakot na death realm na kilala bilang Lunar Slaughter Domain. Ang tila dugo ang pulang buwan ay nagbigay ng masamang enerhiya na nagpapatigas sa paligid, at unti-unting nakakain ang rason. Ang mga mata ni Lizong ay nagsimulang magkulay pula bilang tugon sa buwan sa itaas, at ang bibig ay nakabukas sa isang hindi makapaniwalang tanawin.
Ang isang baluktot na kaisipan ay nabuo, na parang ang posesyon ay kumuha ng kontrol, at ang kamalayan ay lumitaw na ang bitag ay nagsara na. Mula sa likod ng malaking buwan, isang biglaang pagsabog ng liwanag ang sumabog na may nakakakilabot na momentum. Pumalo ito sa kalapit na espasyo sa nakakatakot na bilis, at ang makapal na mga ulap ay nahati sa kanyang daraanan. Isang napakalaking talam ang lumitaw, labis na nangingibabaw sa presensya, at sa parehong sandali, iniswing ito at hinati ang malaking buwan sa dalawa ng isang galaw na mabilis na halos hindi masundan. Sumunod ang isang malakas na pagsabog habang ang napakalaking puwersa ay tumagos at patuloy na tumungo kay Lizong, na nagdulot ng isang nakakatakot na pagsabog. Isang dagat ng pulang apoy ang lumamon sa espasyo, at ang mga shockwave ay kumalat palabas ng may nakapipinsalang puwersa, na nagdulot ng pagbagsak ng mga kalapit na gusali ng sabay-sabay. Dahan-daang lumitaw si Hihi mula sa usok, isang napakalaking saber na nakapatong sa kanyang balikat. Isang kalmado ang bumalot sa kanyang postura, ngunit ang kahulugan sa ilalim nito ay nagdadala ng hindi maikakailang pang-iinsulto. Nabuo ang conclusion na ang panggagaya ay nanatiling panggagaya at hindi kayang tumugma sa matalim na instinct ng isang tunay na martial powerhouse. Ang pagkatalo sa pagkilala sa optical clone, at ang kasunod na pagkawasak ng Puppet Legion, ay nagsilbing patunay. Gayunpaman, hindi natapos ang buhay ng halimaw doon. Mula sa mga gumuhong labi ng mga guho, isang dugo ang braso ang biglang tumulak pataas, kumakapit sa lupa at mga debris habang umaangat ng may mabagsik na pagtutol. Matapos ang atake, si Lizong ay nagtamo ng malubhang sugat. Ang figure ay dahan-daang gumapang mula sa mga guho, ang katawan ay puno ng mga sugat at basa ng dugo, nalagay sa isang kalagayang kaawa-awa. Mula sa magaspang na lalamunan, dumating ang isang malungkot na realisasyon na kahit ang katawan ng tao, na mas malakas pa kaysa sa karamihan ng mga lord, ay nahati at nagkalamit, na nagsilbing patunay na ang laman ng kalaban ay umabot sa pinakamataas na sukdulan. Kaagad pagkatapos nito, itinaas ni Lizong ang kanyang ulo at tumawa ng may kasiyahan na halos umabot sa mga kalapit na bayan. Ang presensya ng isang malakas na kalaban ay nagpatindi pa sa excitement. Habang ang ambisyon ay patuloy na lumalaki, nabuo ang layunin na ang katawan na iyon ay dapat maging pag-aari ng hari mismo. Nang matanto ang naunang pagkakamali, pumasok na si Lizong sa labanan ng may buong seryosidad. Ang mga kalamnan ay pumintig habang ang pinigilang lakas ay sumabog, ang mga kamao ay kumapit ng mahigpit, at isang napakalakas na puwersa ang nag-uumapo mula sa kanya na parang isang makina na handang sumabog. Inapakan ni Lizong ang lupa at tumulak sa hangin, iniwan ang isang mataas na kolong ng liwanag na tumama sa kalangitan tulad ng isang naglalagablab na kometa na sumabog mula sa lupa. Upang harapin ang nakakatakot na pagsabog, agad na nag-adjust si Hihi ng posisyon at naghanda ng isang malakas na counter. Isang malamig na pagsusuri ang nabuo na ang isang lord na kumukuha ng katawan ng tao ay isang bihirang tanawin, umatake si Hihi mula sa itaas habang si Lizong ay umaakyat, hindi nagpapatalo, at ang pagsabog ng puwersa ay nagdulot ng isang malupit na banggaan. Nagkaroon pa si Lizong ng lakas ng loob na salubungin ang pinatibay na giant saber ni Hihi nang walang gamit na proteksyon. Ang balat na nakabalot sa katawan ay napatunayan na kasing tigas ng bakal. Habang hinaharap ang matinding atake, muling sumilay ang kay-abangan ni Lizong, pinapalakas ng paniniwala na ang tinatawag na Diamond Guard ay hindi mababasag, at ang pagbibigay ng katawan sa hari ay hindi maiiwasan. Sinundan ito ng isang brutal na pagsabog ng lakas ng kalamnan, at si Hihi ay itinulak pa atras ng may ganap na lakas, kaya't ang figure ay nahulog mula sa agarang palitan. Sa likod ng Azura Maskara, ang mga mata ni Hihi ay kumislap ng pamilyar na malamig na asol na talam. Isang tawa ang sumilay na puno ng pang-iinsulto, habang ang pagkawalang halaga ay nagbunga ng paghamak sa pagsasayang ng natural na talento sa pagtatangka na kunin ang katawan ng isang top martial artist. Ang layunin ay tumigas sa isang pagpapakita ng tunay na agwat ng kapangyarihan. Sa susunod na sandali, ang kapangyarihan ng Ziwaludo ay pinalakas at pinaghalo sa armas, nagpakawala si Hihi sa isang serye ng mga slash, ang hangin ay puno ng paulit-ulit na mga arc ng pagputol habang ang pag-atake ay bumagsak ng walang tigil. Si Lizong ay binaha ng matinding, nakamamatay na mga hampas, at ang isang matrix ng puwersa ng pagputol ay hamampas sa katawan ng walang habas na sunod-sunod.
Ang kasiyahan ay nahalo sa paghamak sa likod ng maskara habang ang pang-iinsulto na paghatol ni Yi ay nabuo, pinipili ang bawat galaw at reaksyon ng walang awa na tumpak. Ang patuloy na pinsala sa pagputol ay unti-unting nagpabagsak sa lakas ni Lizong, at ang takot ay sumilay sa labanan habang ang lakas ng kalaban ay patuloy na unti-unting tinatanggal ang mga bagay na tila hindi matitinag. Pinagkistos ni Lizong ang kanyang mga ngipin habang ang sitwasyon ay lumalala, at ang kamalayan ay tumitindi sa takot. Kahit na may napakalakas na lakas at Templar-level neural reflexes sa Butterfly Metamorphosis Realm, ang mga atake ay hindi kayang basahin ng buo. Sa sandaling iyon, kumislap ang takot sa mga mata ni Lizong, at hindi na ito may tatago pa. Doon lamang naging malinaw ang tunay na lawak ng problema. Ang sensasyon ay nagbukas ng pakiramdam na lubos na nasusundan, at ang nakakatakot na katotohanan ay tumimo na, bagaman ang life field ay maaaring baguhin upang itago ang lokasyon, ang tunay na kakayahan ay hindi maaaring itago. Si Yi ay nakatayo sa harap ng target na parang isang madilim na hari na lumabas mula sa anino, ang murderous aura ay mabigat, madilim, at nakakabighani. Ngunit nanatili ang kalmado sa presensya, na nahubog sa isang malikot na lamig na nagpatayo ng bawat balahibo. Nabuo ang konklusyon na ang nakatagong biktima ay sa wakas ay natagpuan. Si Ziwaludo ay lumitaw sa likod ni Lizong at bumuo ng isang nakapaloob na sphere na agad na nilamon ang target. Ang katawan at kalooban ay ikinulong ng ganap na kontrol, kaya't naging imposible na ang magrebelde. Sumunod ang desperasyon, at sa unang pagkakataon, naranasan ni Lizong ang tunay na takot. Ang kalituhan ay sumire sa isipan habang ang posibilidad ng sitwasyon ay sumasalungat sa katiyakan ng pagkakaroon ng isang dominadong Templar na katawan. Ang takot ay sumabog, at ang instinct na umatras ay agad na nabuo, kasabay ng intensyon na maghanap ng mas malakas na puppet at bumalik upang ayusin ang sitwasyon. Sa sandaling iyon, ang naunang kay-abangan ay nawala mula sa mga mata ni Lizong. Ang isang madilim na imahe ng isang nakakatakot na kamatayan ay lumitaw sa harap niya, at ang lalamunan ay nakagawa lamang ng nanginginig, mahihinang tunog. Ang sensasyon ng katawan na nakalakip ng isang hindi kilalang puwersa ay naging hindi maitatanggi, na nag-iwan ng anumang galaw na imposible. Isang nakakapinsalang puwersa ang tumama sa kanya, na para bang pinalakas ng malalaking sukat, sapat na para gawing maliit ang katawan ng 10,000 beses. Ang desperasyon ay hindi lamang mula sa agwat ng lakas, kundi mula sa kawalan ng anumang daan upang umiwas o makaligtas. Ang takot ay sumilay kay Lizong, at ang karaniwang brutalidad ay tuluyang gumuho sa harap ng katiyakan ng malapit na kamatayan. Si Lizong ay naging parang isang mahina at desperadong daga, kumikilos at sumasabog ng walang kalaban-laban habang ang desperasyon ay nagtulak sa kanya upang labanan at hindi isuko ang buhay. Sa gitna ng kaguluhan, isang biglaang anunsyo ang umalingaw ng malinaw sa isipan ni Yi. Ipinadala ng system ang kumpirmasyon na ang host ay nakumpleto ang isang contribution achievement na lumampas sa 50, at isang specimen na may A rank ay maaaring kunin. Nanatiling kalmado si Yi. Itinaas ang kamay, at ang kumpirmasyon sa virtual interface ay pinindot ng may magaan na precision. Isang matibay na layunin ang sumunod, at sinimulan ang paghugot. Isang kakaibang at ilusyonaryong eksena ang agad na lumitaw, na parang isang miniature na espasyo. Sa kailaliman nito ay isang walang katapusang dilim, at mula doon ay sumabog ang kumikislap na mga sinag, na nagdadala ng isang hindi kayang ilarawan na misteryosong aura. Si Yi ay nahirapan ng isang sandali habang ang pagkilala at hindi pagkakapaniwala ay nagsalubong, dahil ang inilalabas ng liwanag ay nagmungkahi ng isang pambihirang bagay. Sa susunod na sandali, isang S-rank na specimen ang nagmaterialize. Ang buong anyo ay kumikislap ng nakakasilaw na liwanag at naglalabas ng bihirang, mataas na uri ng alindog na tila humihila sa espasyo sa paligid nito. Halos sabay-sabay, isang kumikislap na interface ang lumitaw, at ang titulong Infinite Monster Template ay malinaw na lumabas habang ang detalyadong impormasyon ng system ay nagsimulang mag-stream. Ayon sa paglalarawan ng system, ang specimen ay kabilang sa Tenfold World Tree Line at may napakabihirang bloodline. Ang kakayahan nitong mag-condense ng planeta ay nagpapahintulot dito na sumipsip ng natural na enerhiya ng isang planeta at magbukas ng 7 uri ng elemental power.
Ang Sacred Wood bloodline ay nagbigay ng mga cell mula sa Sacred Tree pati na rin ang core essence ng Divine Tree. Isang dagdag na katangian, ang Eye of Karma, ay may potensyal na magbukas ng isang nakakatakot na Karma Eye. Ipinakita rin ng system na ang specimen ay kasalukuyang walang evolution form, at ang compatibility sa host ay napakababa, na may tanging isang posibilidad lamang. Ang emosyonal na estado ni Yi ay sumabog na parang bomba. Ang excitement ay nagpalakas ng pagpipigil, at ang hindi kapanipaniwala na kaligayahan ay sumabog sa isang hayagang pagdiriwang habang naunawaan ng buo ang magnitude ng resulta. Nabuo ang conclusion na ang swerte ay umiikot sa pabor ni Yi, at ang pakiramdam ng tagumpay ay lumawak sa isang kasiyahan sa hindi inaasahang kinalabasan ng draw. Habang ang sandaling iyon ay nagsettle, naging malinaw ang implikasyon na ang kapangyarihan ni Yi ay patuloy na tumataas, at isang bagong posibilidad ang nagbukas, isa na nagmumungkahi ng potensyal ng nalalapit na labanan kahit ang tinatawag na pinakamalakas na nilalang sa Asher Planet. Sa mga sandaling ito, natigil ang tingin ni Yi habang pinagmamasdan ang unti-unting nagbubukas na tanawin, at ang kanyang boses ay nagpakita ng pagkabigla. Sa kanyang harapan ay nakatayo ang Ten-tailed Divine Tree, isang S-rank specimen. Ang pag-abot sa S-rank ay nangangahulugang pagkakaroon ng isang nakakatakot na malakas na sistema. Ang excitement at pag-asa ay kumawala sa loob niya nang maisip ang potensyal ng specimen. Kung ito ay mapapalakas hanggang 100, ang natural na puwersa nito ay maaaring makipagsabayan, kahit hindi malampasan, ang mga entidad tulad ng Astral Pillar o Godzilla. Ngunit sa larangan ng kasanayan at lalim, maaari pa nitong malampasan ang mga iyon. Tulad ng vampire specimen, malinaw na ito rin ay isang pictier scale specimen. Nagpadala ang system ng isang notification na nagpapatunay na si Yi ay may homologous specimen, kaya't siya ay kwalipikado na para sa fusion. Ang Ten-tailed Divine Tree ay maaaring magsanib sa plant attribute mutation path ng Frenzied Godzilla specimen, basta't may pahintulot si Yi. Gayunpaman, nagbigay ang system ng babala na dahil sa mataas na tier ng attribute ng Ten-tailed Divine Tree, ang fusion ay maaaring magdulot ng mga hindi inaasahang pagbabago sa huling mutation ng Frenzied Godzilla, ang Astral Pillar Godzilla. Nang marinig ito, ang mukha ni Yi ay naging maitim sa pagdududa. Bumulong siya, homologous specimen. Posible bang Ten-tailed Divine Tree at ang Astral Pillar Emperor ay may parehong plant attributes? Ibinaling niya ang tingin pabalik sa interface, iniisip na ang iba't ibang specimen ay maaaring magsanib batay sa mga complementary traits. Parang fusion at upgrade sa mga card games, bagaman mas komplikado sa tunay na buhay. Kapag nagsanib ang dalawang specimen na may walang limitasyong potensyal, maaaring maging ganap na hindi inaasahan ang mga resulta. Kung magtagumpay, magsasanib sila sa isang ganap na entidad, na magliligtas ng malaking halaga ng upgrade resources at magbibigay ng isang superior na super specimen. Nagsimula si Yi na mag-uri, tinutukoy ang mga posibleng resulta. Kung mag-fail ang fusion, malalagay sa panganib ang parehong specimen. Gayunpaman, dahil sa kanilang matibay na pundasyon at mataas na panimula, kahit ang pagkatalo ay hindi magbababa ng kanilang lakas sa level ng D-rank giant humans. Ang resultang anyo ay maaaring magdusa ng malaking pagkawala sa growth potential at pangkalahatang rank, ngunit mukhang sulit ang risk. Nagpadala ang system ng isa pang notification, na nagpahayag kay Yi na siya ay may high-grade fusion material na tinatawag na Golden Gene. Ang gene na ito ay maaaring mag-optimize ng bloodlines at pataasin ang probability ng positibong development para sa parehong specimen habang isinasagawa ang fusion. Nagkunot ang labi ni Yi sa hindi pagkakaunawa, bumulong na ang Golden Gene ay tila masyadong magka-coincidence. Sa sandaling aksidenteng napunta sa kanyang mga kamay, parang lahat ay nag-align para sa sandaling ito. Habang ang pagdududa ay patuloy na kumakain sa kanya, nagsimulang magtangkang mayroong isang hindi nakikitang puwersa sa isang hindi nakikitang espasyo na gumagabay sa lahat, kontrolado ang mga pangyayari. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang mga pag-aalinlangan, isang masayang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Wala nang atrasan ngayon. Kung haharapin niya si Fang Xing sa hinaharap, kailangang maging 10, o kahit 100 beses siyang mas malakas kaysa sa ngayon. Sa isang sigaw ng excitement, iniutos niya, simulan ang fusion.
Pagkasabi ng utos, nagsimulang mag-ugong ang gene structure at dumaan sa isang marahas na pagbabago. Ang mga substansya sa loob ng mga specimen ay patuloy na dumadaloy at nagbabago. Agad na inactivate ang system, at naging malinaw na hindi kayang ganap na ma-absorb ng Astral Pillar Godzilla ang mga gene ng Ten-tailed Divine Tree. Ito ay nagdulot ng isang malalim na mutation, habang ang Golden Gene ay ininject upang i-optimize ang proseso ng fusion. Pumasok ang specimen sa isang matinding fusion at optimization. Samantala, sa Three City, si Liz Ong, na dati ay matangkad at malakas, ay ngayon ay mukhang labis na miserable. Ang katawan niya ay bumagsak na parang pandesal na tinuyo sa araw, ang balat ay mahigpit na nakadikit sa mga buto. Humihingal siya gamit ang natitirang lakas, bamulong ng mga sirang salita at tinanong kung ang taong nasa harap niya ang pumatay sa kanya. Ang kanyang kasalukuyang kalagayan ay tunay na hindi kayang tignan. Dahan-daang lumapit si Hihi, ang mga kamay ay malalim sa mga bulsa, ang boses ay malamig at tiyak. Tumugon siya ng isang salita, oo. Tumingin si Liz Ong sa kanya, nag-atubili, at pagkatapos ay tinanong tungkol sa mga allied fighters ng Three City. Paano na sila ngayon? Sa pagkakataong ito, hindi nagdalawang isip si Hihi. Sumagot siya ng diretso, malapit na ang ganap na pagkawasak nila. Bahagyang tumungo si Liz Ong at dahan-daang nagsalita, ayos na iyon. Sana hindi man lang madungisan ang kanilang mga katawan. Pinagpag ni Hihi ang isang maliit na pulang parasitic worm mula sa dulo ng kanyang talim at malamig na nagsalita. Ang ganitong uri ng halimaw ay hindi kayang talunin ng Three City Allied Forces sa isang direktang laban. Bumaba ang kanyang boses habang nagtanong, kung ganon, sino ba talaga ang nagmasaker sa buong alyansa? Biglang nawala ang tingin ni Liz Ong, ang katawan ay tumigas habang tinipon ang natira niyang lakas. Nang nanginginig, nagbigay siya ng babala sa mga naruroon ng may pagmamadali, ang boses ay halos isang bulong. Binanggit niya na ang Overlord class beast, aniya, ay nag-akusa na isa itong banyagang mandirigma mula sa emperador, na ang kapangyarihan ay lumalampas pa sa Grandmaster Butterfly. Umubo siya ng malakas, at binigyang diin ang pinakamalupit na kakayahan ng halimaw, kaya nitong gamitin ang mga martial techniques ng tao at pati na rin ang isang domain na para lamang sa mga Grandmaster. Habang malapit nang maubos ang kanyang lakas, nagawa pa niyang idagdag na bago siya patayin, ipinahayag ng halimaw na papunta ito sa Wado. Ang mga mata ni Hihi ay kumipot sa nabanggit na Wado. Bamulong siya sa sarili, Wado. May 36 na National Grandmasters ang Great Sia, na may hindi bababa sa 20 na karaniwang nakatalaga upang magbantay sa syudad. Ngunit ngayon, karamihan sa mga pinakamahuhusay na mandirigma ay wala. Ang mga tropa ay ipinadala upang bawiin ang mga nawalang teritoryo at suportahan ang patuloy na reconquest. Pati na rin si Dragon Sparrow ay nag-deploy ng maraming eksperto sa mga hangganan. Ang mga Grandmasters na nagpo-protekta sa bansa ay wala, kaya't halos walang depensa ang Wado. Lumipat ang eksena sa garrison base sa loob ng Nine Dragon River Secret Realm, malalim sa ilalim ng tubig, kung saan isang bihirang bitek ang nabuo. Dati nang nagtayo si Dragon Sparrow ng underwater base dito, ngunit sa nakalipas na 5 taon, ang populasyon ng mga halimaw sa lugar ay mabilis na bumaba, kaya't bumaba ang danger rating mula B hanggang D. Sa loob ng garrison camp, isang masarap at masayang barbecue ang nagaganap. Ang amoy ng inihaw na karne ay pumuno sa hangin, at ang mga mandirigma sa camp ay tumatawa at nag-e-enjoy sa kaginhawaan ng kanilang sitwasyon. Habang ang iba ay ipinadala sa mga harapang linya upang makipaglaban ng walang ingat, sila'y nag-e-enjoy sa pagkain, inumin, at pagpapahinga ng walang anumang tunay na panganib. May isang tao na nagbiro na sila ay ipinanganak ng swerte. Pati na ang mga branch members ng 9 Great Clans of Ho ay maaaring mabuhay ng walang alalahanin, walang pressure ng malaking kapangyarihan o yaman. Habang nagpapatuloy ang usapan, may isang boses na tumawag sa isa sa mga gwardya, tinutulak sila na magpatuloy sa pag-inom at mag-enjoy. Nang magtampo ang gwardya, naiinis sa istorbo, isang alon ng tawanan ang sumunod. Ang mood ay masaya at walang pakialam, at may isang lalaki pang nagbiro na sana ay may mga babae na sumama sa kasiyahan upang talagang buhayin ang party. Ngunit 1,000 metro ang layo mula sa camp, isang grayish figure na nakapaa ay dahan-daang naglakad sa naglaho at nalalagas na lupa.
Bawat lugar na tinatahak nito ay nagiging desolado at walang buhay. Ang dating luntiang kagubatan ay mabilis na nalalanta sa malalaking bahagi. Mula sa itaas, isang mahabang gray at black streak ang dumaan sa hanay ng mga berdeng puno, parang may hindi nakikitang kamay na pumuputol sa mga ito, na nag-iiwan ng isang nakakatakot at desoladong tanawin. Isang napakataas na figure, halos 3 metro ang taas, ang nakatayo na may tuwid na gulugod at hindi matitinag. Ang mga kalamnan ay namamagat tulad ng ironstone, malamig at hindi matitinag. Sa kanyang malapad na likod, ang mga nag-overlap na kalamnan ay bumuo ng isang nakakatakot na demonyong mukha. Ang grotesque na ulo ay paikot-ikot, ang malagkit na dila ay dinidilaan ang kanyang mga labi habang tumatawa. Tinutukso niya ang mga mandirigmang tao na nakikita nilang nagpa-party pa, hindi man lang nila alam na malapit nang dumating ang kamatayan. Nang lumitaw ang pangalawang ulo, isang masamang ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. Ang boses ay puno ng murderous intent habang iniutos, patayin silang lahat. Durugan ang lahat ng nasa inyong harapan. Hayaan ninyong maramdaman ng sangkatauhan ang ganap na kapangyarihan ng emperador. Ang ikatlong ulo, na may pinakamataas na awtoridad, ay ipinikit ang mga mata nito tulad ng isang sinaunang idolo, ang mukha ay kalmado at walang ekspresyon. Nagsalita ito sa isang mababa, malakas na tono na nagdadala ng matinding presyon, hinihiling ang katahimikan mula sa lahat. Ang nilalang sa kanilang harapan ay si Aula, isa sa mga banyagang mandirigma na alagad ng emperador ng Sin Domain. 3 metro ang taas, ang likod ay matibay na parang bundok at ang mga kalamnan ay kasing tigas ng bakal at kasing lamig ng metal, si Aula ay naglalabas ng nakakatakot na kapangyarihan. Ang 3 ulo nito, na kasing puti ng nyebe at may naglalagablab na mga pulang mata, ay may kanya-kanyang personalidad. Ang kaliwang ulo ay tuso at mapanlinlang, may makitid na mga mata na tila nag-iisip ng masama, habang ang kanang ulo ay matindi at puno ng galit. Nang magsalita ang gitnang ulo, tumahimik ang 2 iba pang ulo, sumusunod ng walang tanong. Ipinahayag ng gitnang ulo na hindi sila ipinadala ng emperador para sa walang habas na pagpatay, kundi upang magmasaker sa mga pinakamalalakas ng sangkatauhan, Foxane ang mga pangunahing puwersa ng lahi ng tao. Ipinahayag na si Fang Xing, ang pinakamalakas ng sangkatauhan, ay nagbigay ng listahan na nagmamarka ng mga lokasyon ng mga powerhouses. Binanggit ng gitnang ulo na dahil ito ay isang massacre, ang pagiging efficient ay napakahalaga. Walang oras na masasayang sa mga mahihinang tao. Sumagot ang 2 ulo ng sabay, ang mga boses ay puno ng paggalang at pagsunod, tinanggap ang utos ng walang tanong. Pagkatapos, si Aula ay naglakad pasulong, na nawala mula sa paningin sa isang kisap mata. Nang muling lumitaw sa tabi ng Nine Dragon River Secret Realm Fissure, ang garrison camp ay naging isang desyertong lupa. Ang bawat mandirigma ay naging alikabok. Malamig na iniutos ni Aula ang pag-alis, na nagsabing ang planeta ay luluhod sa harap ng awtoridad ng emperador. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutan i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang exciting na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang kaban ng bayan ay kailangan bantayan, o ang kinabukasan natin ay pupulutin sa kangkungan.